Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And sa video na to gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Taurus. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon at rising signs nyo po, kasi importante rin ito, sa dulo po ng video natin, meron po tayong video para dito. And tandaan natin na yung mga readings, they are for guidance purposes. So, use your free will wisely. This is for November 18 hanggang 24. Okay. So, guys, by the way, open na rin po ang ating membership. Pag kinlik nyo po yung join button sa baba, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin tulad po ng extended reading. Medyo predictive na kasi yung mga readings doon eh. And along that, kapag nag-live tayo in the future, priority po kayo mabasahan. So, kung may 10 nauna, doon pumasok ka, unahin kita, syempre, priority nga eh. For private readings and spell works, pwede nyo po ako i-message sa aking Facebook page. The link is in the description below. At sa nais po mag-send ng donations, you can use the thanks button sa baba or yung ating GCash Maya numbers in the bottom of your screen. Taurus, kamusta ka? So, we have your Page of Pentacles and Magical Prayer. Ironic lang Taurus, kasi tinatawag yung sa astrology, tawag sa house mo is the house of money and resources. However, ang nakikita ko dito is they are having certain issues or nakaramdam ka ng mga, you feel na parang kulang, kapos ka, parang yun yung term pwede kong gamitin dito na financially may struggle. So medyo ironic, 'di ba? Kasi you're about money and resources pero may struggle ka. So andoon na sinasabi ng magical prayer tsaka ng Page of Pentacles, binibigyan ka ng mga ideas ng universe, paano ka mag-create ng money, paano ka magpaikot ng resources, anong pwede mong gawin to make life better. So, andito na sinasabi ng cards din na na you need to listen doon sa binibigay na instincts sa'yo ng universe. Yung mga tipong, kailangan mong kausapin to, or you need to go to this place, or to, para, kailangan mong makipag-mingle sa gantong tao, or kailangan mo i-secure yung gantong bagay. You need to do that. Kasi at the end of the day, yung mga binibigay sa'yo ng universe na intuition, yung mga instinct, ano na yan, flawless yan. And yes, yung mga marireceive mo, andoon na feel mo, hindi siya nagja-jive doon sa end goal mo. Remember, pag sa kalsada rin, di ba? Although, diretso ang kalsada, pero minsan may mga tinatawag tayong detour. Ibig sabihin sa iba ka pinapadaan for the meantime. Kasi, pwedeng may doon sa kalsadang yun, may nangyaring sakuna, at to make sure na you are safe at makakarating ka sa destination mo ng matiwasay, may mga detours. Those things na binibigay sa'yo ng universe na parang hindi in line doon sa end goal mo, those are actual detours ng universe. Yun yung mga parang sinasabi ng universe, ay, wag ka dyan dumaan. Detest ka muna kasi meron tayong inaayos dyan sa part na yan. At hindi safe para sa'yo. So that's yun yung sinasabi, pwede siyang tawagin na parang mercy ng universe para sa'yo. So wag mo ine-neglect yun kasi yun yung mga yun yung mga bagay na masasabi natin na blessing in disguise. Yan yung siguro gamitin term. Because what I'm seeing here din naman sa crossing mo is the 5 of Wands in education. Siguro part din to ng ginagawa ng energy ng Pluto transitioning to Aquarius. Na yung mga old ideologies natin, mga lumang paniniwala, mga lumang kaalaman, tinetesting ng universe kung talaga bang applicable pa ba siya para sa'yo. Kasi nga sabi, hindi dahil gumana siya dati, gagana siya ngayon. And besides, 'di ba, we are in a constant change.
kahit ang mga karunungan nagbabago na nadadagdagan. Just like before, ng mga panahon, I think sila Galileo yata, na ang paniniwala dati na ang Earth is flat. So, napatunayan din na bilog ito. Tapos dati paniniwala na ang lahat ng bagay ay umiikot lang sa mundo. Yung araw, mga planeta, between. Pero eventually, napatunayan na hindi. So, same thing din. Yun yung magiging mo ngayon, crossing mo. Doon ka gustong hasain ng universe na turuan ka na, uy, Taurus, nag-work yan dati. Naging maganda yan para sa'yo dati. Pero, eto na kasi yung bago. Totoong mahirap sumabay sa changes. Totoong mahirap na tanggapin yung mga pagbabago. Pero, ang sinasabi ng cards dito, kailangan there will be no progress without expansion of knowledge and wisdom. So hindi talaga walang aangat sa pamilyang 'to kung hindi tayo matututo lahat. Kung hindi madadagdagan ng ating mga kaalaman at karunungan. So talagang i-challenge. Ang magiging kailangan na respond mo dito is magkaroon ka ng positive na disposition na sige, magiging open ako sa mga ituturo ng sansinukob sa akin. Your desire card is the Hermit and Dry Desert. Well, sino ba namang hindi gusto ng ng abundance? Sino bang hindi gusto ng prosperity? Sino bang ayaw na magkaroon ng breakthrough in terms of their finances, di ba? Lahat naman tayo. It's a given and it's something na, it's a reality, siguro pwede natin sabihin. Lahat tayo nangangarap ng maginhawa at matiwasay na buhay. Well, ando na pinapakita ng card of the Hermit kasi this is also about service na and si Virgo, you need to you need to have critical thinking. Medyo ilayo mo yung emotions mo doon sa mga decision makings mo. Yun nga yun yung choosing the lesser evil. Yun yung mahirap dito gagawin mo. Isa is yung choosing the lesser evil. Kung parang medyo kailangan mo maging konting masama sa paningin ng ibang tao sa pagpili mo para sa sarili mo. Sa sarili mo kapakanan, sarili mo kaligayahan, pagpili mo para sa sarili mong ikabubuti. Kasi kailangan mong focus mo na sa sarili mo And there are certain things na mag-a-arise along the way that will require you to do that talaga. No, natin yung foundation mo. So we have here the Five of Swords and Balancing Act. Yun na nga. So, sabi nga, meron yung kanta, kung nalala niyo yung Spice Girls. Yung kanta nila yung Who Do You Think You Are? May part doon ng lyrics, sabi doon, giving is good as long as you're getting. Well, nung bata ko, akala ko parang, ang sama naman noon. Akala ko dapat, di ba, give nang hindi ka nag-expect ng may kapalit. Well, sa pagtanda ko, I realize tama yung lyrics na yon. Kasi, sa mundo natin of balance, we need to give, yes. But, we also need to take. Kailangan din natin mag-receive. Kasi at some point, pwede kang maubos. Pwede kang maupos. Kumbaga nag-give ka ng energy, then you need to receive energy as well, di ba? Kung napagod ka for the whole day, then you need to take in food. Kailangan mo magpahinga. Dude, nawala ka sa balance. Kasi, I could see here, even yung iba sa inyo, sa House of Taurus, kahit yung physical body nyo, nagsasuffer na because of that. Hindi ko alam kung iba sa inyo nasabi na parang pumayat ka or parang hindi maganda yung aura mo ngayon or parang ang dark ng dating mo. It's because yung wala na sa balance yung life mo. And the universe is calling you back into balance. Kasi kung hindi, you will be the one to suffer pa. Andoon na gusto mong magkaroon ka ng magkaroon ka ng magandang image sa family or sa friends mo that you are a giver, a provider. Pero at the end of the day, how can you need to also provide and give to yourself, ha?
Again, hindi masamang magbigay or tumulong, pero there should be some limit. There should be some balance. Ako, I learned it the hard way. Natutunan ko na ang pwede ko lang ipantulong is kung ano yung sobra ko. Dapat. Now, your pass. Oh, ang gulo ng pass mo. We have here the Ten of Cups and Storm Fields. Paano hindi gugulo yung sa pass mo? Ina-absorb mo pati yung problems and concerns ng mga ibang tao na dapat hinahayaan mo sila na gawin nila yun. Kumaga, sabi nga nung actually it was meant for a joke. Sabi doon nung post na nabasa ko, nanghihiram ng pera yung isang kaibigan, nag-chat siya. Tapos ang sagot nung tao, ayaw niyang makialam sa pagsubok na binibigay sa kanya ng Diyos. Kasi totoo naman, a lot of those people that you are trying to help o nag-extend ka ng help, yung problemang dinadaanan nila, sila din may gawa. Consequences yun ng actions na ginawa nila. Kaya naipit sila sa ganong sitwasyon. So, wag tayong makialam. Bawas-bawasan natin. Kasi pati ikaw, nakahata ka dun sa storm ng buhay nila. Literal, the storm of their lives is drowning you. So, wag tayong maki-join first doon. No. Kasi, gulo yan. Gulo sa buhay mo. Now, future na ikaw, you have your the sun and encouragement. Now, medyo concerned lang ako. Kasi reverse yung cards eh. Ang dami sa inyo na siguro matigas din ang ulo. Kasi isa yan sa mga characteristics nyo bilang Taurus, stubborn kayo. Andon na pipilitin nyo pa rin subukan na yung mga alam nyo is ilalaban nyo yung mga ginagawa nyo, itatry nyo pa rin gawin. Kasi may baka sakali factor na mag-work pa. Sorry pero minsan yung mga baka sakali na yan, hanggang baka sakali na lang talaga yan. Huwag nga natin, may mga bagay na hindi natin pwedeng ipilit na. Kasi it's not worth the risk, sabi nung cards. It's not worth trying it again kasi sasayangin mo lang yung resources, yung oras mo, yung lakas mo. As in, masasayang lang talaga. And hindi magiging worth it itong mga baka sakali mo. So, save yourself na doon sa pagod na yun. So guys, kung nakaka-resonate kayo sa ating readings, paalala lang po, bukas na po ang ating membership. Kapag kinlik nyo po yung join button sa baba, magkakaroon kayong access sa ating mga extended readings kung saan mas malalim na po ang mga readings natin para sa sign mo. So tuloy natin yung physical environment mo. We have here the strength and coming apart. May mga tao naman talaga din na you're trying to kumbaga pinipilit mong dumikit sa kanila para magkaroon ka ng source of strength, magkaroon ka ng drive na may paghugutan ka ng lakas ng loob. Kaya siguro may maiba sa inyo, nakikita ko dito na minsan, yung worst case nakikita ko dito, minsan tinutulog niyo yung gutom nyo. Huwag ganon, friend. There are ways. Andun lang na you need to open up yourself. And I'm seeing here with the card of strength, well, pinipilit mo lumaban eh. Kumbaga, just like your sign double, technically malakas ka. Andun lang na nafo-focus mo yung energy mo, yung attention mo sa mga bagay na non-essential. So, andoon na, sorry to say, but there are still certain people na kailangan mong medyo ilayo. And with the card of coming apart, nag-hold on ka pa rin na hindi, ilalaban ko to. Hindi, ito yung meant to be. Ito yung dapat mangyari. Unfortunately, hindi. The universe at some point will make sure na, hindi naman papakalaman ng universe yung free will mo eh. Pero, magiging continuous yung mga situation na kung saan, paulit-ulit mo makikita na meron certain people na kailangan mo talagang layuan. Na after, kasi kung ikaw yung makakapasin, after nila pumasok sa buhay mo, nag-start yung downfall ng life mo. That is what that person is the one na kailangan mo talagang layuan
build boundaries or minsan more than layuan, may iba sa inyo, kailangan yung i-cut off tong taong to. So, ano siya, kung meron tayong charm, anti-charm to nilalang na to. Your emotional environment is the star and into the unknown. Alam mo, nakakatakot talaga, sabi ko ngayon, change, nakakatakot talaga yan. Kasi, andoon yung uncertainty. Ayan. So, yun yung gamitin ng word. Uncertainty sa change. Parang hindi mo sigurado kasi nakasanayan eh. So, andun yung punto na kapag nakasanayan natin, may comfort tayo na predictable yung mga mangyayari. Pero, sabi nga ng card of the star, ayaw ko di makuha. Sabi nga ng card of the star, you need to open up yourself. You can the star will direct you to different places eh. Isipin mo na lang yung Star of Bethlehem. From the east, yung mga wise men, yung mga magais, yung mga great magicians, nag-travel sila from their comfort place para lang mahanap yung the King of Israel, na si Jesus Christ, the Messiah. Ganon, papalabasin ka sa comfort zone ng universe ngayon. And yes, mag-aala Elsa tayo into the unknown, which will allow you to di ba yung kung napanood niyo yung Frozen 2, yung sa may part na Into the Unknown, andoon na from being a queen, naging siya na yung naging bridge between the physical and the spiritual. Ganun yung gustong gawin ng universe sa'yo. Yes, it will have a lot of struggles along the way, but at the end, may kita mo, those struggles are all worth it. Now, your emotional and your hopes and fears we have here is the Knight of Cups and Sparks. There's still a part of you hoping na whatever it is that na meron ka ngayon is mabit-bit mo siya along the way or ma-cater mo pa rin or andoon na maging part pa din ng journey mo in the future. Pero, fortunately, hindi lahat madadala mo. Kumaga, parang kung naranasan mo na mag-travel sa aeroplano, may limit yung baggage na pwede mong bitbitin. So, you will be placed in a position na kailangan mo mag-decide alin ba dito yung essentials, sino ba dito yung mga essentials, at sino ba dito ang hindi. So, the universe will allow you to go through such phase and it will allow you it will push you. Sabi ko sa'yo pipilitin ng universe to Hindi ikaw pa rin magde-decide pero gagawa ng situation ng universe para ikaw ang pumili kung ano yung dapat mong bitawan or sino yung dapat bitawan. Pero suggest ko, based sa cards, bitawan mo yung tao na nung simulan pumasok sa buhay mo, nagka-leche-leche na. Hindi ko alam kung sino yan, pero yan yung nagdadala ng negative things sa life mo. Ang future mo, nakita natin dito is the Nine of Pentacles and Spirit of Place. Well, some of you guys, pinapabalik kayo doon sa old times nyo, sa mga old practices nyo. So it could be, sabihin natin dati, pwedeng pabalikin kayo sa dating company or sa dating work nyo or i-reopen nyo yung business nyo. It will be part of it. Andoon na sinasabi ng universe na bibigyan ka ng chance para medyo makabawi muna. However, huwag ka magpapakastuck doon, sabi ng cards. Kasi ano lang yun, temporary remedy, kasi nga tigas ng ulo mo din, temporary remedy siya. And then, once na nakabangon ka ng konti, nakabawi ka, you need to go back and fix yourself. Sabi ng Spirit of Place, andun na ang magkalaban dito sa'yo is your body and your spirit. Your body gusto magstay kung nasan ka because of the comfort, because of the yung predictability. Gusto niya magstay kung nasan ka. However, your spirit
which is yun yung inner being mo, tinatawag ka na hindi, kailangan umalis tayo dyan. Kailangan nating mag-expand. Kailangan nating mag-explore. Kailangan natin sundan kung saan tayo dadalhin ng hangin. Dahil that's the universe driving you to the place na kailangan doon ka mapunta. Palayo doon sa storm fields ng mga taong nakapaligid sa'yo or yung individual. And this struggle, actually, hindi siya magiging struggle eh. Magiging struggle lang siya kung hindi ka magde-decide, piliin mo kung ano yung nararapat at tama para sa'yo. Your deity right now is Venus, beauty, value, and the wish to love. Sabi nga nung isang advice, how can you love others? Paano ka mo kaya magmahal ng iba kung sarili mo hindi mo muna mamahalin? Sa pagmamahal sa sarili, andoon na inaayos mo yung sarili mo, ibibigay mo yung mga pangailangan, bubuuin mo yung mga pangarap mo. Hindi ba pwedeng unahin mo muna yung sarili mo this time? Hindi ba pwedeng ikaw muna ang maging bida? Hindi ba pwede na ikaw talaga ang main character muna? Kasi kung hindi mo ito gagawin, sino gagawa nun para sa'yo? So I hope nakatulong yung readings at tandaan the readings are for guidance purposes. So use your free will wisely. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At pumunta tayo ng cards para sa extended readings mo. If you would like to know kung ano yung extended readings, yung iba pa mga sinasabi ng cards, i-click mo lang yung join button sa baba para magkaroon ka ng full access sa mga exclusive videos natin. For those na gusto magpa-schedule ng private reading or spellworks, pwede po kayo mag-message sa akin sa Facebook page. The link is in the bottom of the screen. At sa mga gusto mo mag-donate, you can use the thanks button or GCash Maya numbers in the bottom of your screen as well. So maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon enough. From Latrina at Benguet, kasama po si Mikay Noodles. You have a great day. I'll see you po sa extended readings natin. Thank you.